sa biyaya ninyo. Salamat po sa araw na ito. We look forward, Lord, for your many blessings. Hallelujah! Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha QICM at ang mga kaalsad group ko po dyan dati at sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito. Mapurihan po at maparangalan ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pag-aaral at ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, may panibagong araw kang ibinigay sa amin. Panibagong karanasan, panibagong pagtutuwid sa aming buhay, panibagong dakilang mga bagay na ginagawa ninyo. Marami pong salamat sa inyong paggabay, pangunguna. Maraming salamat sa lakas na ibinibigay nyo para mapagtagumpayan namin ang buong maghapon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, kahapon po at yung isa pang araw ay ating sinimulan ang mga talata tungkol sa pananaw at layunin ng Diyos, na siya ang Diyos at wala ng iba, at ipinapahintulot ng Diyos para sa ating kabutihan ang mga bagay na ating nararanasan. So, meron palaging lesson learned, ika nga. Laging meron kang matututunan sa mga bagay na nararanasan natin. At lahat ng bagay, yun po ang sabi ng Panginoon, ang gumagawa sa ating buhay ayon sa kanyang panukala. At tayo na nagmamahal sa kanya, tinawag niya tayo sa ganitong panukala. Tapos po, makita natin kahapon ang pinag-aralan natin ay ang patungkol sa Panginoong Kristo, na hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Tiniis niya ang lahat ng hirap na sana tayo ang magbata. At nangyari ito dahil sa ating mga kasalanan. So, nagtiis ng hirap hanggang kamatayan ng ating Panginoon Kristo, ni hindi siya nagreklamo kahit ano sa kanyang bibig. Wala siyang sinabi, kundi sinunod niya ang kalooban ng Panginoon para sa ating kapakanan. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, hindi man siya tumutol kahit kaunti. Ito ay para sa atin. Kaya kung iniisip natin na tayo na lang nagtitiis sa mundong ito, atin pong alalahanin ng ating Diyos ang siyang una na pinakamabigat na nagtiis para sa ating lahat, para tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Kaya ang ini-encourage po tayo na magtiis din kung halimbawang ipinapahintulot ito ng Panginoon. Tiisin din natin ang mga bagay na yan na may ngiti sa ating mga labi, sapagkat alam nating may ginagawa ang Diyos sa lahat ng iyon. Hindi niya tayo iniiwan ni pababayaan pa man. Yan, good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan. So ngayong umagang ito, ang pag-aaralan natin ay ang nagiging hangarin ng Diyos sa lahat ng iyan ay isa pa po ito. Kaya nga pag-aaralan natin Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ito po ay isa sa mga kadahilanan ng ating pagsubok. Hindi lamang para sa atin, kundi kahit sa bansa, sa isang bansang pinili ng Diyos, ang bansang Israel. Kaya tignan po natin ang naging pagsubok din nila sa Panginoon. So, Deuteronomy chapter 8 verse 2. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Alalahanin ninyo kung paano nga niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Ayun po ang sabi ng Panginoon.
Tapos po, verse 3, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. So ito po yung lagi nating kinokot. Ito pong Deuteronomy chapter 8 verse 3, sapagkat sinabi rin po ng ating Panginoong Kristo yan sa bagong tipan nung siya ay nasusubok o sinusubukan ng kalabang diablo na magkasala. Nung sinabi niya, yung tinapay, yung bato, sabi niya gawin mong tinapay. So ito po yung sinabi niya dito sa verse 3. Sabi niya na hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bagamat ang pisikal nating katawang ito ay kailangan talagang kumain. Kumakain tayo at least 3 beses maghapon, may merienda pa. Di po ba? Gaano na lang po, sabi niya, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain pisikal, kundi tayo nabubuhay dahil ang Panginoon, meron siya laging nakatakdang salita para sa atin bilang pagkain ng ating espiritu. Kaya sabi niya doon, pagkain, sabi niya, isang pagkain hindi kilala, sapagkat sabi niya, hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Ibig sabihin nun, kung ano ang mga sinasabi ng Diyos, yun po ang ating sinusunod. Hindi po yung ating sarili. Maganda pong halimbawa yan sa ating pag-aaral ngayon. Ang binibigyan po ng diin dito, sabi niya, una, pinatnubayan sila ng Panginoon. So, ibig sabihin sa atin pong mga nagiging pagsubok bilang isang mananampalataya, hindi tayo iniiwan, pinapatnubayan tayo ng Panginoon para makapanagumpay tayo. Pinapatnubayan niya kayo, sabi niya. Sa isang bansa, pinatnubayan sila, bansang Israel, pinatnubayan sila sa loob ng 40 taon, 40 years. Sabi, ano yung sinabi doon? Matuto kayong magpakumbaba. So, ganun din po tayo ngayon. Akala natin naghihirap tayo dahil sa mga sitwasyon ng ating buhay. Hindi natin napapansin. Tayo mismo, ako, ikaw, tayo. Ang sabi ng Panginoon, tinuturuan niya tayong magpakumbaba. Huwag tayong magdidepende sa ating sariling kaisipan, damdamin, kakayanan, edukasyon, lahat ng bagay na yan. Dito lang sa lupa yan. Pero tinuturuan niya tayong magpakumbaba. Kaya kung halimbawang tayo man ay dumaraan sa masusing pagsubok, tandaan natin, sinasabi ng Panginoon, pinapatnubayan niya tayo at tinuturuan niya tayo magpakumbaba. Napakaganda po nun. Sabi niya, sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. So isa pa po yun, nasusubok po ang ating pananampalataya kung susunod tayo sa kalooban ng Panginoon o kung susunod tayo sa ating sariling kapamaraanan. Sabi niya, kung tayo ay susunod sa kalooban niya, tayo na rin mismo ang magagalak at matutuwa sapagkat tayo ay tinuturuan ng Panginoon magpakumbaba at sinusubukan ng ating pananampalataya kung gaano tayo naniniwala, nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya. Kaya napakagandang bagay po yun. Tinuturuan niya tayo magpakumbaba. Ayan po. Kaya po kung halimbawang kahit na yung iba nating mga kapatid man o ano man ang sitwasyon, minsan parang tinutuya tayo, pinahihirapan tayo, manatili lang po tayo sa Panginoon. Ang mga tao na nanatili at patuloy na sumusunod sa Panginoon, sila ang pinagpapala ng Panginoon. Makikita din nila yon. Magpakumbaba lang tayo sapagkat sinusubok din ang ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kung ano sinabi ng kanyang salita, yun ang ating gagawin, hindi yung ating sarili. Kapag yung sarili nating paraan ang ating gagawin, magkakamali tayo.
Pero kapag yung kapamaraanan ng Panginoon, hindi tayo magkakamali, mapagpapala tayo. Ayun po. So, tinuron tayo magpakumbaba. Tapos, ang buong Israel ginutom bago binigyan ng mana. Ibig sabihin, ipinakita muna ng Diyos ang pangangailangan nila sa Diyos na siya ang magbibigay ng lahat ng kanilang kailangan at hindi dahil kaya nilang magtrabaho, kaya nilang kumita, kaya nga nakabibili sila ng pagkain nila. Kaya sabi po dun sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 na binasa natin, tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Ayun po. So, tinuruang magpakumbaba na ipakilala na tayo'y nabubuhay para sa Kanya at hindi lang para sa pagkain. Marami po mga taong nabubulagan dito po sa mundo. Lalo na po yung nagsasabi na hindi nila kailangan ng Panginoon Kristo. Kailangan po natin ng Panginoon Kristo para mabuhay tayo ng matiwasay. Mabuhay tayong may ang pag-ibig ng Diyos ang nasa atin, kagalakan, kapayapaan niya. Kahit na ano pang bagay na ating nararanasan, may dahilan ang Panginoon. Matuto tayong magpakumbaba, magdepende sa Kanya at hindi sa ating sariling paraan. Tignan niyo po, chapter 8 verse 16, dito rin, Deuteronomy, 8 kabanata pa rin, 16 na talata. Ito pa rin po, nasa Deuteronomy pa rin pa tayo, verse 8, verse 13, verse 16, Deuteronomy chapter 8 verse 16. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. O yun po, inulit-uli. Dito po sa Deuteronomy 8, ang pagsasalitang ito ni Moises ay binabalikan niya yung nauna. Kasi dito sa Deuteronomy, bago ng henerasyon ang kanyang kinakausap. Yung mga magulang nila ay nangamatay na sa ilang. Kaya ngayon, yung bagong henerasyon, ipinapaalala uli ni Moises sa kanila ang kahalagahan ng naging karanasan nila ng napakatagal. At inulit niya uli na nasubukan sila para magpakumbaba, magdepende sa Panginoon. Ang sinabi pa po doon, chapter 8, verse 16, ang sinabi po doon na subukin, sinubok sila, turuang magpakumbaba. Para ano? Para ano? Para sa ikabubuti rin ninyo. Yun po. Kasi meron silang kasunduan sa Diyos. So kung may kasunduan sila sa Diyos, ang Diyos ang siyang mamamahala sa kanila. Siya ang magiging patnubay. Siya ang magbibigay ng lahat ng kanilang kailangan. Tuturuan sila na magdepende sa Panginoon. Pati na rin sa kakayanan, sa lahat ng bagay. Sa Diyos ito nanggagaling. Good morning, Brother Roger Oblea. Ayan. Kaya po, napakaganda na ang mga talatang ito ay magtuturo sa atin over and over again. Kaya akin pong hinihiling sa inyo na pag-aralan nyo po ito. Ito lang po sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, verse 3, and verse 16. Kailangan po pakaisipin din natin ang salita ng Diyos. Lord, pinapahintulot mo ito for a purpose. Para matuto kaming magpakumbaba, sumunod sa iyo. Sapagkat naaayon ito sa kalooban mo. Kapag naaayon, kaya nga, binibigyan din tayo ng kaisipan ng Panginoon kung anong ating magiging response, kung anong ating gagawin. Pero dito, alam naman natin na ang Panginoon, inilipat sila mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Ngayon, patungo sa lupang pangako, patuloy silang nililinis, patuloy silang tinuturuan ng Panginoon
para magdepende ng buong buo sa Kanya. Kailangan nila ng tubig, pinagkaloob tubig. Kailangan nila ng pagkain, pinagkaloob ang mana. Kailangan nila na hindi sila, may protection sila sa ilang, mayroon. Pagka-araw at sila'y naglalakbay, nandoon ang ulap, clouds, na lumililim sa kanila para hindi ito masyadong maging mainit para sa lahat. Magmula sa mga bata hanggang matanda. Pagkatapos paggabi, merong apoy sapagkat sila'y pinaiinit ng Panginoon. Kapag malamig ang panahon, ang Panginoon nagpapainit din sa kanila. So, ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay, pinatnubayan sila ng Panginoon. Ang kanilang gagawin ay manampalataya ng lubusan, matutong sumunod. Pinahintulot ng Panginoon na sila ay magutom para siya ang magkakaloob noon. Pinahintulot ng Panginoon na sila ay makaranas ng mga ganong bagay para sa ganon, para sa ikabubuti nila, for a reason, sa ikabubuti nila. So, alalahanin po natin yan for this weekend, kasi po nagturo na po ako ngayon ng 3 times, Monday, Tuesday, Wednesday. Kaya po, I'll see you po next week. Gusto ko lang pong basahin sa inyo bago tayo magtapos. Tapos na po yung topic natin for today, pero babanggitin ko lang po ito sa salita ng Diyos din. Yung sinasabi po ng Panginoon ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dito po, 2 Timothy chapter 4. Sabi po, in verse 2, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Dagdag lang pong turo ito sa inyo ngayong umaga. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi po, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Verse 4, ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisin mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. So ito pong mga talatang ito na binasa ko in 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang verse 5 ay tagubilin. Itinatagubilin ni Apostol Pablo na siya paalis na nun, mamamatay na siya, alam niya. So tinatagubilinan niya si Timoteo na manatili sa Panginoon. Sabi niya, pagtiisan mo. Sabi niya. So, ibig sabihin, meron ding suffering. Meron ding pagsubok si Timoteo. Pero ang sabi sa kanya na ipangaral ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kaya isang pribilehiyo po na ako ay pinakikinggan ninyo at ako naman ay nagtuturo. Sabi ng Panginoon, magturo ka. Yun din pong sinasabi sa akin. At yakong sinasabi sa inyo ngayon. Sabi niya, sapagkat darating ang panahon, ang mga tao gusto nila, ang sasabihin ay yung gusto nilang marinig at hindi yung sang-ayon sa buong kautusan na sinabi ng Diyos, sa buong panukala ng Diyos sa buong Biblia. Kaya po, isang pribilehiyo na nakikinig po kayo at maipamuhay ang lahat ng bagay na ito para sa ganon, masyahan, mapurihan at maparangalan ng Panginoon sa ating buhay at patuloy tayong magpaalalahanan, magturuan sa mga bagay na sinasabi niya. Amen po ba? So,
Ito po, basahin nyo uli mamaya, 2 Timoteo, 4 na kabanata, talatang 2 hanggang 5. Sapagkat yan po, tinatagubilin din ng Panginoon sa ngayon. Sa ngayon. Kaya nga, ako rin po, bilang isang lingkod ng Panginoon, gagawin ko po ang best ko para po makapagpatuloy ako na nakapagtuturo umaga sa panahong ito'y ating ginagawa na nakatakdang oras. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita ninyo. Marami pong salamat. Binibigyan mo po ng encouragement ang bawat isa sa amin. Binibigyan mo po ng inspirasyon ang bawat isa na huwag kaming titigil na ituro ang iyong salita, ipangaral ang iyong salita. Napapanahon man o hindi, gampanan namin ito ng buong kakayanan. Salamat po, Lord, for your encouragement. Salamat po, bilang isang lingkod mo, ako man, nagpapasakop din po ako sa inyo. Na kung ano po ang kalooban nyo, patuloy ko pong magawa yun para sa inyo. At sa lahat ng mga mananampalataya na nakikinig, at kahit na dun sa hindi mananampalataya na makapakinig sila, ay kanila pong mapagtanto, mapag-isip, na ang mga salita ninyo ang pinakadakila na mayroon at nasa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, nagbibigay inspirasyon, nagbibigay sa amin ng pag-asa na mamuhay ng matuwid at karapat-dapat sa inyo sa kapanahunan namin ngayon. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, purihin ka aming Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin ang lahat ng biyaya ng Panginoon, ng pamumuhay ng may kapakumbabaan. Pagtuturo ng Panginoon, tanggapin ninyo. Ang kinin ang mga biyayang makapanagumpay. Ang kinin ang kagalingan, kalusugan. Ang kinin ang lahat ng mga kailangan araw-araw. Sapagat ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan pa man. Receive all the blessing in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. See you po next week. Marami pong salamat sa patuloy niyong pakikipag-aral. God bless everyone. Bye for now.